Oo, sige, sige. Oh, mas maigi, okay, mas maigi. Mas madaling maintindihan, no? Pag ganun nga po, tama. Ay, on na ba tayo? Naka-on na. Okay, okay. Good morning po. Good afternoon na pala, no? Sa ating lahat. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol sa kalagayan ng bawat mananampalataya. Merry Christmas sa ating lahat, no? No, kanina, kumusta naman po ang Kapaskuhan po ninyo? Okay, ito pong gusto ko sabihin, if you are in Christ, ang pagdiriwang mo ng Kapaskuhan ay nagmumula sa puso. You don't have to compare yourself on how others celebrate it because if you are in Christ, you are unique. Okay? Bawat isa ginawa niyang unique. It's on how you celebrate the event, not on how you pretend to be para ma-celebrate ang event. Okay, palakpakan naman natin si Lord Jesus dito. Okay? So, nakakabusog. Kakakain lang po namin, no? At umuwi na po yung mga ilang visitors. So, napakalinaw po kasi sa Bible, tayo po ang mga kamay at mga mata, no? Should I say, tayo yung mga paa at paa ni Kristo ngayon dito sa lupa. We are the ambassadors of Christ. Knowing the truth will set you free. Knowing the truth ay talagang magkakaroon ka ng from no confidence to 360-degree confidence. Dahil yun na yung kalagayan mo eh. Ano pa ba yung pag-uusapan doon? Sobrang wow pare. Sobrang wow higpit pare, no? Talagang wow grabe. Mapapawaw ka na lang talaga dahil ganun po talaga. If you will just realize kung gaano kahirap noong unang mga kapanahunan, gagamit ka pa ng priest para maibigay yung handog mo. Kung yung handog mo marami, babalik pa sa'yo. There's still need of a priest nung Old Testament. Okay? Kaya ngayong New Testament, wala na pong priesthood. Pero kung gusto nyo malaman, ano ba ngayon ang priesthood? Priesthood of believers. If you are a born-again Christian, you are a priest. Okay? So it's all about freedom. Kaya hindi ka pwedeng hawakan na parang halimbawa, institutional church, no? Paskong Pasko sasabihin ko, abay talaga, syempre, may isang tatayo lang, then siya yung magsasalita doon. Then, yung iba spectator lang, nakikinig lang, no? Hindi po, because all of us are believers. Ang meron po sa Bible ay gathering. Pag nag-gather po, nag-worship together, no? At sabay-sabay, no? Sabi nga ni Pedro, ako na kapwa, elder lang po ninyo. Hindi siya nagpapatawag ng anumang titulo, di ba? So ito po yung bigat ng New Covenant. Freedom. 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 So ngayon, ano ba ang priesthood? Priesthood of believers. And we are the ambassadors of Christ on earth. Okay? So maliwanag po yan. Ngayong Kapaskuhan, naway, tingnan natin yung totoong kalayaan natin kay Kristo. Tayo ang ginagamit niya to reach out those people. Nahihiya ka sa mga taong yan kasi feeling mo mayaman sila. May mga dignity sila dahil nga, alam mo sa mundo, pag may pinag-aralan ka, mataas ang standard ng tingin sa'yo. Pero kapag ikaw ay, ito na po, maski ikaw ay believer, pero kung ang naantas mo lang hindi katulad ng standard na titignan nila, parang malit ang tingin sa'yo. It doesn't matter. Ang importante, alam mo kung paano ka tinitignan ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Tandaan mo hindi ka tinitignan ng Diyos sa perfection mo. Tinitignan niya sino ang perfection mo. Sino nga ba ang perfection mo? Si Jesus. Si Jesus ang perfection natin. Wala na pong iba. Okay? So ngayong Paskong ito, gusto ko lang sabihin, malaya po tayo. Huwag na magpapaalipin pang muli. Sapagkat yan po nakasaad sa Galatians 5:1. We are free, and since Jesus, nagkatawan tao po siya, baby, no? Lumaki, natupad niya lahat. Yung pagkapanganak po niya sa Bethlehem, yan po ang umpisa, no? Nang maging daan para mabuksan ang freedom, no? At ultimately, nagawa po niya sa cross habang nakabayabo siya. Tetelestai, naganap na, it is finished, no? So, ngayon, magagawa lang natin, i-enjoy ang biyaya ng Panginoong Hesus sa mga buhay natin at ibahagi ang kaligtasan na tinanggap natin sa mga ibang taong hindi pa ligtas upang sila rin may magtamasa nito. So, marami pong salamat mga ka-good vibes at sa ating lahat, Merry Christmas and a blessed 2026 to all of us. God bless.